Ito pong ating pag-usapan, The King is Coming. Alam po ninyo, generally sa mga mananampalataya ay nire-recognize nga po ito. Ang ibig sabihin, basta tunay ka nakakilala sa Panginoong Jesucristo, then ito nga ay isang katotohanan na in some degree alam. Meaning, alam ng mga mananampalataya na darating ang Panginoong Jesucristo. Okay? At sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang unang mangyayari, kukunin ang mga tunay na mananampalataya. Ito ang tinatawag the church, ang nobya ng Panginoong Jesucristo. At kung minsan, ang excitement ng mga tunay na mananampalataya ay dyan lang sa rapture. Yung pagdating ng Panginoong Jesucristo para kunin tayo. Oo nga, we should be excited about it. Pero sabihin ko po sa inyo, there is a greater excitement kung alam natin ang tungkol sa pagdating ng Panginoon para maghari sa sanlibutan ito. Okay po? At ito nga paksa po nga natin. The King is coming. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay darating. At alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, kailangan tama ang damdamin natin. Ha? We have the right feelings about the coming of the Lord. Ang simple na analogy niyan ay ganito. Kung mayroong isang kilalang tao, makapangyarihan na tao, mapagbiyaya na tao, benevolent na tao, tapos ikaw ay isa sa mga recipiente ng kanyang pagpapala o ng kanyang mga regalo, ng kanyang mga pagiging mapagkawanggawa na puso. Kung ikaw ay recipient niyan, at ngayon sa lugar mo, kasama ng mga ibang mga recipients din ng blessing, ay nangako siya na pupunta. At sa panahon na yon, nagsasabi siya, okay, ako ay darating. Ano ang natural na emotion po natin? Ha? Yun ang ibig kong sabihin dito. While we can learn about the facts of His coming, but we must have the right feelings of the coming of the Lord Jesus Christ. Okay? At ito nga, kung masilayan po natin ito, then makikita po natin na ito nga ay very exciting. Now, ang nagsasalita po nito, o kaya ang nag-invite po sa atin dito, ay si John the Beloved. Mabasa natin yan sa verse 1 at sa verse 7 ng Revelation. Sabi dito, narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, ngayon din siya nawa. I don't know kung lahat ay nakakaintindi ng mga Tagalog na malalalim dyan. Nagsisiulos. Ha? Medyo naintindihan pa natin yan madali sa English, ano? At let's go back to English translation. Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. Yun ang word na nagsisiulos. Yung nagtusok sa Kanya. And all the tribes of the earth will mourn. Ang word na mourn, magsisitaghoy. Grabe, ano? Because of Him. Even so, Amen. Alam niyo ang okasyon na ito, okasyon na yan, si Apostol Juan ay nasa isang isla. Sa isla ng Patmos. At bakit siya nandoon? Siya po ay itinapon doon. He was exiled. Ang dahilan, dahil si Apostol Juan, ayaw niyang itakwil ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ayaw niyang tanggihan. Matanda na dyan si Apostol Juan. Tapos, sabi ng mga sumulat, siya ang last na namatay sa lahat ng mga apostol. Meaning,
Matandang-matanda na nga siya. At iisa siya doon sa isla ng Patmos. Ang isla ng Patmos ay niyan sa pinag-aawayan ngayon yung Israel at Gaza. Parte ng Mediterranean Sea. Okay? So nandoon si Apostol Juan at sa panahon na ito, nagsasamba siya sa Panginoon. Mabasan niyo ang salita dyan, I was in the Spirit on the first day. Linggo yon. Okay? Nagsasamba siya, he was in the Spirit. And then, nakita niya ang mga pangitaing ito. Nakita niya, more particularly, ang Panginoon na dumarating. In fact, ang tenor ng kanyang sinasabi dito, sabi niya, behold, He is coming. Hindi po ito, behold, He will come, na parang puturo pa. Parang ang okasyon is, nakikita niya, approaching ng Panginoon, He is coming. At ito siya, ay iniimbita niya ang bawat readers niya. Hey, tingnan mo, He's coming. That's the word behold. Ano kaya ang emotion ni Apostol Juan dito? Emotion ng katakot? O emotion ng kagalakan? Of course, alam natin, emotion ng kagalakan. Dahil alam ni Juan ang tungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, kung anong gagawin ng Panginoon, at kung anong gagawin niya sa mga nanampalataya sa Kanya, anong gagawin niya sa mga hindi sumampalataya sa Kanya. And so, si Apostol Juan na dumaan sa grabing kahirapan at maging sa pag-uusig, mayroon ngang sumulat. It's a tradition, not really historical, na si Apostol Juan daw, dahil ayaw niyang itakwil ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kalahati ng kanyang katawan ay ilinubog sa kumukulong langis. Grabe. Pero hindi pa rin niya itinakwil ang Panginoong Jesucristo. Nabuhay pa rin siya, itinapon siya doon sa isla ng Patmos. So meaning, sa ganung kalagayan, mga kapatid ko at mga kaibigan, at sa mga eksperyensya na dinaanan niya, dahil alam niya ang pangako ng Panginoon at ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito, then, ang mga katotohanan na kanyang alaman, na kanyang nalaman, ay nagbibigay sa kanya ng tamang damdamin sa pagdating ng Panginoon. Real facts will give us good feelings or real feelings. At ito mga kapatid ang focus ng ating pag-aaralan ngayon. So kung titingnan po ninyo, binabanggit muna niya dito ang identity ng pariritong Panginoon. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Agad-agad, malalaman ninyo na walang ibang tinutukoy dito kundi ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Sino ba ang darating? Hindi naman ang Ama. Hindi naman ang Banal na Espiritu. It's the Son of God, ang anak ng Diyos, the second person of the triune God. At dito mga kapatid, ipinapakilala niya, sabi niya sa Tagalog, of course sabi sa Tagalog, ako ang Alpha at ang Omega. Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Now, alam ni John at dapat alam din natin kung sino nga itong darating, hindi lang sa pakaalam ng kanyang pangalan, kundi ng kanyang persona. Lalo pa na ang Panginoong Jesucristo ay dinidescribe po dito. Dinidescribe po siya sa maraming description. Actually, there are about 36 titles in the book of Revelation attributed sa Panginoong Jesucristo. 36 titles. Meaning, may bawat title may tinutukoy po yun na particular na ugali ng Panginoong Jesucristo. At doon, kung mapag-aralan mo yon, makikita mo, mabubuo sa isipan mo, kahanga-hanga nga
itong Kristo na darating. So, si John, ibinigay sa atin ito, Alpha and Omega. Ang ibig sabihin ng Alpha and Omega, ang Alpha kasi is the first letter of the Hebrew alphabet. The Greek alphabet. The Greek alphabet. Bakit? Kasi ang Biblia noon ang bagong tipan ay sinulat po sa Griego. Okay? At ang Omega naman ay last letter po ng Greek alphabet. Okay? Ang Omega. Sa atin, letter Z. Ganon. Ipinapaintindi sa atin dito na ang Panginoong Jesucristo na darating, siya ang author and the goal of all things. Ang ibig sabihin, siya ang may-ari ng lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay mauuwi sa Kanya. Now, simple explanation, wala pong ibang lumikha kundi ang Diyos. Kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu ang Panginoong Jesucristo. So, being the Creator, meaning pag-aari niya ang lahat ng bagay. Walang sino man dito sa atin na nang pumunta sa sanlibutan ay may dala siya. Wala tayong dala ng tayo'y isilang sa sanlibutang ito. At wala din tayong madadala pag alis po natin. Lahat po ng bagay, all things were created by Him and for Him. Sabi ng Colossians 1:16. Subalit alam po natin na dahil sa kasalanan, ang sanlibutang ito ay nasanla kay Satanas. Sa madaling salita. Meaning, naging pag-aari ng Diablo, lalo na ang mga kaharian at ang mga pamahalaan ng sanlibutang ito. Naging paghahari ng Diablo. Kung naalala ninyo, nang tinutokso ni Satanas ang Panginoong Jesucristo doon sa wilderness, sinasabi niya, sabi na, kalahati ng kahariang ito, ibibigay ko sa iyo. Lumuhod ka lang sa akin. Dahil totoo nga na ang lahat ng pamahalaan, lahat ng mga kaharian ay naging pag-aari po yan ng Diablo. Subalit darating ang Panginoong Jesucristo at babawiin niya yan. Lulupigin niya ang lahat ng mga pamahalaan at lahat ng kaharian at maghahari ang Panginoong Jesucristo. So ang point na binabanggit ito, Christ is coming to claim His own. Oo nga, nakuha na ang mga mananampalataya na tinatawag the bride of Christ. Tapos na ang rapture during this time. Ang mga mananampalataya, dinala na doon sa langit. Subalit, babalik muli ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga paa ay aapak na sa lupaing ito. At sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, He is claiming the world as His own. Naalala niyo na Satanas tinatawag the God of this world? The God of this world? Pagdating ng Panginoong Jesucristo, babawiin niya yan. Ang tawag yan, redemption of the earth. Okay. Now, importante na maintindihan po natin sa ating kasalukuyang panahon na lahat ng bagay nga ay pag-aari ng Panginoon. All things were made by Him, all things are for Him. Ano mang bagay na pinahawakan sa atin ng Panginoon, material blessings, abilities, panahon, profession, pera, pinahawakan lang sa atin ng Panginoon yan. Steward lang po tayo, pinagkatiwalaan lang tayo. Sabi ng Panginoon, siguruhin mo na gamitin mo yan sa ikaluluwalhatin ng aking pangalan. Dahil lahat ng bagay ay nilikha niya at nilikha para sa Kanya. So maraming panahon na pinagpaliwanag ko po ito sa inyo. Okay? So hindi na ako mag-expound niyan. Dito ngayon sa Isaiah 44 verse 6, marami tayong babasahin mga talata. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me,
there is no God. Sa Tagalog yan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. Pansinin po ninyo mga kapatid, hari ng Israel. Ito po ay ikiklaim muli ng Panginoon. Ang ibig sabihin, nawala ang kaharian sa Israel. Ang naghahari niya ngayon diyan sa nasyon ng Israel ay ang mga peke na mga Hudyo. At siyempre, ang naghahari diyan sa Satanas, balang araw pamunuan niya ng Antikristo, babawiin niya ng Panginoon. Siya po ang tunay na hari ng Israel, ang kanyang manunubos. Now, that word kanya, referring to Israel, ang mga tunay na Hebrew Israelites ngayon ay hindi pa nire-redeem. They are still, na-scattered pa sila. But there will come a time that they will be claimed also ng Panginoon na kanyang mga hinirang. And then sabi ng Panginoon, Panginoon ng mga hukbo. Ang phrase na ito, mga kapatid at mga kaibigan, nagpapakilala sa atin na mayroong gyera. Mayroong gyera. Lord of hosts, Jehovah Sabaoth, nang ibig sabihin, the Lord of wars. Panginoon ng laban. At yun nga ang mangyayari. Then, ito nga ang pinapakilala sa atin dito. He is the Alpha and the Omega. And then, pangalawa, mga kapatid, He is the Almighty. Ang makapangyarihang Diyos, a description of God's ultimate power over all. Maghahari for a while ang Antikristo sa sanlibutan ito. Matapos na kunin ng Panginoon ang mga tunay na mananampalataya. At kung ito nga ay mangyari na, meaning mga ilang taon mula ngayon, maraming preparasyon po niyan. Maraming preparasyon. Ang isa doon ay pag-isahin ang mga bansa. At kung nakikinig kayo nanonood kayo ng mga news, ang European Union ay nagpahayag na ng pagkampi diyan sa Israel, sa peke na Israel. So, kung mayroon kayong pagkakataon, pag-aralan ninyo yung preaching ko sa YouTube, ang tungkol sa the 7 heads and the 10 horns. I-relate yan sa Book of Daniel at makikita mo fulfillment ka na ang dating Roman Empire, it will be revived as a revived Roman Empire. And then, ito nga ay maghahari sa libutan ito. But Christ will come and He will ultimately destroy these powers. Okay. So, power to do everything that He promised to do. And power to bless those who love Him or to punish those who hate Him. So, ito pang konteksto. Ito po ang balik summary ng gagawin ng Panginoon pagparito niya. Ang mga tunay na mananampalataya, ang mga tunay na mga Hebrew Israelites, may pangako po ang Panginoon sa kanila. At ang mga bansa na kumampi sa kanila, may pangako din ang Panginoon sa kanila. Tandaan po ninyo, ang Diyos na ito ay matapat sa kanyang pangako. Sabi niya kay Abraham, pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga magkukontra sa iyo. So, ito ngayon mga kapatid, pinapakilala ni John, He is the Almighty. Hindi lang na makapangyarihan na lumikha ng lahat, kundi makapangyarihan na ang kanyang nilikha at ang kanyang plano sa kanyang mga nilikha ay maa-accomplish. Kahit na anong oposisyon, kahit na anong gustong gawin ng diablo, what God has planned will ultimately be accomplished. At dito mga kapatid, magbibigay ito sa atin ng magandang damdamin, meaning tamang damdamin, as we see that the Lord Jesus Christ is coming as the King of Kings and Lord of Lords.
Now, having said that, mga kapatid, basahin ko sa inyo yung verse na ito. And I heard another from the altar saying, Even so, Lord, God Almighty, true and righteous are your judgments. 8 beses po kasi na binanggit dito sa Book of Revelation ang word na Almighty. At mabahagi mo yan sa dalawa. The first one ay ang pag-a-accomplish, ang pagtupad ng Panginoon sa kanyang mga ipinangako, sa kanyang mga pinili. Ang pangalawa ay ang pagtupad ng Panginoon sa paghukom. Sa paghukom sa mga tao at sa mga bansa na hindi siya tinanggap. And this time, itong Revelation 16:7, umaawit dito at nagsasamba ang mga Revelation 16:7, umaawit sila at nagsasamba sila sa Panginoon. And they are saying, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are your judgment. So makita nyo ang picture, in the coming of the Lord, ang mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Nandyan itong 24 elders, nandyan itong mga saints, tribulation saints, and they would be singing. They would be praising God. They would be worshiping. Bakit? Sapagkat darating ang Panginoon at huhukuman ang sanlibutan ito. They are not rejoicing because of the judgment per se. They are rejoicing and they will be rejoicing because God is faithful and true na ang kanyang ipinangako na ipaghihiganti niya ang mga naapi, ang mga inapi, then gagawin nga yan ng Panginoon. At ito ang pagdating niya. Okay? So nakita niyo yung picture? Now, pangatlo na gusto kong dalhin sa inyo na identity ng Panginoon dito, ang King of Kings and the Lord of Lords. I think mas maliwanag pa ito. Sabi dito, the King of Kings and the Lord of Lords. He is the supreme ruler who will destroy all ruling powers of this world and establish His kingdom forever and ever. Maraming mga pangako po, mga kapatid at mga kaibigan, ang ipinangako ng Panginoon tungkol sa kanyang pagparito at paghari sa sanlibutan ito. Ang Panginoon na hindi lang po nagdi-deal sa atin as an individual person. He is also dealing with nations. With nations. May mga bansa na talagang nagpasakop sa Kanya, then pagpapalain niya ng Panginoon. May mga bansa na talagang nagkontra sa Kanya, then susumpain yan ng Panginoon. Itong mga bansa, in the last days, ay magagather nga po sila as one world government. At ito ay magpapahirap sa maraming mga taong matitira dito. Subalit, ultimately, darating ang Panginoon, the supreme ruler, at sisirain niya itong ruling powers. He will destroy all ruling powers ng sanlibutan ito. At magpapatayo siya ng kanyang sariling kaharian. Okay? Mamaya may mga mabasahin pa tayo. So, ang pangalawa na tingnan natin dito, ang impact ng kanyang pagparito. The impact of His coming. Una, sa mga tunay na mga Hebrew Israelites. Gusto kong palaging i-note ito ngayon kasi marami talagang mga nadayaan na nag-akala na ang mga Hudyo na yan ay tunay na mga Hudyo. Hindi po. In fact, mayroong nag-chat sa akin at sinasabihin ako, tumigil na ako sa pagdidiscuss ng mga bagay nito dahil nakukonfuse daw ang maraming mga tao. Dahil ang mga tunay daw na mga Hudyo, iyan na ngayon na talagang determinado na burahin sa mapa ang Hamas at yung Gaza Strip. Now, ang sagot ko sa kanya, pinadalan ko siya ng mga verses. Sabi ko, please, pag-aralan mo yan at tingnan mo kung mali ang sinabi ko and prove me wrong by the scriptures. Nakapagtataka, graduate din siya sa Doan. Oo. Nakapagtataka.
And yet, nakita ko po na maraming ang nadayaan ngayon, especially ang media kasama doon sa tinatawag conspiracy. Well, sabihin ko po sa inyo, itong mga tunay na Hebrew Israelites, ito po ang time, ito ang panahon ng kanilang national conversion. Wow! Alam ba ninyo na ipinangako ng Panginoon ang mga Hudyo na yan na nagkontra sa Panginoon, nagsipako sa Panginoon, nagsiulos sa Kanya doon sa binasa natin. Okay? Pagdating ng Panginoon, they would look at Him whom they have pierced and they will be crying. Magtataghoy po sila, tatangis po sila, tangis ng pagsisisi. At yan po ang mangyayari sa mga tunay na Hebrew Israelites. We will be reading verses. Okay, come on. Verse 7, sa binasa natin kanina, Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. Sino ba ito? Ang mga Hudyo. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. Then, marami pang verses. Gusto kong basahin sa inyo para makita nyo ang punto diyan. Chapter 11, verse 26 ng Romans. Sige po, sabayan po ninyo ako. Ready? Start. And so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and He will turn away ungodliness from Jacob. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. National po yan. Pero hindi po yan automatic. Mayroon pa rin dapat na mangyari sa kanilang mga puso. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Katulad din ng pagkaligtas natin. Okay? Ang dinidiscuss dito sa Romans chapter 11, sinasabi niya sa mga Christian sa Roma, sabi niya, huwag kayong magpahambog kayong mga hintil. Kasi hindi naman kayo ang tunay na oliba, hindi naman kayo ang tunay na kahoy ng Panginoon. You are only grafted in. Inilagay lang kayo dyan. Pero ang mga tunay ay ang Israel, yung the fig tree. Kagabi yung pinag-preach natin. At ngayon, itong darating ang panahon na itong mga tunay na nahiwalay ngayon for a while ay ibabalik ng Panginoon. At ito nga ang tinatawag national conversion. Ito, darating siya at ang lahat ng kasalanan ng mga Hebrew Israelites ay patatawarin po sila. Daniel chapter 7 verse 13, ito rin ang pagkasabi. Tingnan niyo ang mga verses. We are comparing verses. I was watching in the night visions, and behold, one, like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. Similar doon. Dumarating ang Son of Man with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap na niya. Ang Ancient of Days yan, Ancient of Days, of course that speaks of God. Okay? And then sa verse 14, tingnan niyo ang verse 14. Tagalog na tayo. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian. So, sino itong Son of Man? Ang Panginoong Jesucristo. At anong ibibigay sa Kanya? Bibigyan siya ng kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga glingkod sa Kanya. This will be the time na ang buong sanlibutan ay magsasamba sa Panginoon, sa tunay at buhay na Diyos. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. And then sabi sa Zechariah 12:10, yung sinasabi ko sa inyo, ang biyaya ng espiritu ng biyaya at ng daing. Tagalog, English muna basahin natin. And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced,
Yes, they will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn. Now, i-compare ninyo sa Revelation 1:7, ganun po pa rin ang sinasabi. Now, ang pagkakaiba ay ganito. Kinig kayo ng maigi. At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing, spirit of grace and supplication. Anong ibig sabihin nito? Ito ang panahon na ang mga tunay na Hebrew Israelites ay magpapakumbaba na sa harapan ng Diyos. Magiging mga malalambot na ang kanilang mga puso, na sila ay tatawag sa Panginoon. They will supplicate before the Lord. Meaning ang katigasan na sinasabi ng Romans chapter 11 na nangyari sa bansang Israel ay mawawala na yon. Ang biyaya po ng Panginoon, makinig ng maigi, ang biyaya po ng Panginoon hindi po ibinibigay sa hambog. Hindi. Habang hindi nagpapakumbaba ang tunay na mga Hebrew Israelites, hindi sila makakabalik diyan sa lupang pangako. Iyang mga tao na nandyan ngayon, na nagsasabi sila ang mga tunay na mga Hudyo, ang yayabang. Ang yayabang. Buburahin nila sa mapa ang Iran. Buburahin nila sa mapa ang Gaza Strip. Itingnan nyo ang verse, basahin nyo ang Deuteronomy chapter 28, I plead with you. Tingnan nyo ang verse 7, tingnan ang verse 21 sa Deuteronomy chapter 28. I-compare ninyo, basahin nyo maigi. Ang mga tunay na mga Hebrew Israelites, tatakbo sila sa kanilang mga kaaway. Mahihina po sila. Itong mga peke na mga Hudyo, pang-apat yan sa pinakamalakas ang military capabilities po nila. Number 1 ang US, sabi nila. Number 2 ang Russia. Number 3 ang China. Number 4 ang Israel. Yan ang may mga nuclear weapons. Okay? Ang yayabang. Kanino ba ibababa ang Spirit of Grace? Sa kanila? No. Bababa po yan sa mga tunay na mga Hebrew Israelites na sa ngayon ay nasa pagkakalat pa. Tunay nga na nararamdaman na nila ang pagtatrabaho ng Diyos sa kanilang mga puso. And they are now coming back. Babalik sila sa Panginoon. So, tatawag sila sa katulad ng nangyari sa Exodus chapter 2. Naalala ninyo? Exodus chapter 2, nang sila ay inaapi, nang sila ay inaalipin doon ni Paraon, anong nangyari? They cried unto the Lord. And then the Lord sent a deliverer. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon tungkol sa pagpapakilala sa Panginoon. God will never contradict His attribute. Kung hindi ka magsisi sa iyong kasalanan, patatawarin ka na ba? Hindi. Walang kapatawaran sa hindi magsisi ng kasalanan. Maliwanag ang verse. You can read it in Luke chapter 13. Sabi diyan, unless you repent, you shall all likewise perish. You can read it in 2 Peter chapter 3 verse 9. Nasabi doon, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi pwede na ang Diyos ay magsisi para sa iyo. Responsibilidad ng tao ang pagsisisi. So what I'm saying, dito po sa panahon na ito, ang bansang Israel, sila po bubuhusan ng Panginoon ng espiritu ng biyaya. Makikita nila ang kanilang sarili na nasa kagipitan at dadaing sila. Tatawag sila sa Panginoon and God will deliver them. Maliwanag po yung salita ng Panginoon. At sila ay magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan. Nandyan pa yung verse. They will look on me whom they pierced. Okay? Eksakto? They will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son. Tatangis po sila. Tangis ng pagsisisi.
Dahil pag nakita na nila ang Panginoon, naakala nila impostor. Ngayon mababago ang kanilang isipan. Sabi na, hindi pala, ito pala ang tunay na Kristo. Ito pala ang tunay na tagapagligtas na itinakwil natin noon. And magkakaroon ng national salvation ang Israel. Now, Matthew 24:29. Tingnan niyo ang verse na ito. Kailan ba ito mangyayari? Sige, basahin niyo. Ready? Start. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. Andyan pa rin. I-refer mo yung mga verses, the same lang yan. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And then, anong gagawin ng Panginoon? Verse 30. And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Sino ba itong elect ng Panginoon? Sino ba itong mga pinili na nagsipagkalat sa lahat ng mundo o sa lahat ng panig ng mundo? Sino ba ito? Ang mga Hebrew Israelites. Kailan ba sila igagather? Immediately after the tribulation. Ang tanong, nangyari na ba ang tribulation? Sino yung nandyan ngayon sa Israel? Sinong nandyan ngayon? Maliban na hindi sila nangagsisi, nandyan sila, hindi naman sila ginather ng Panginoon, pinadala sila ng Britain at ng Allied Nations. You can read it, nasa document po yan. Yan ang dahilan na inalist nila ang dalawa kong preaching about the peke na Hebro at ang tunay na Hebro. Okay, bakit? Malalantad yung kalokohan. Na maraming mga, I'm sorry to say this, pero hanga ako sa mga preachers na yan. Hindi po ako nagsabi na magaling ako sa I'm not. I am the least sa lahat ng mga preachers. I understand na maraming nadayaan, pati na ako noon. Pero mga preachers na magagaling, pinakinggan ko, ganun din, naniniwala sila na yan ang Hudyo. Yan ang mga tunay na Hudyo. Sana ang Pilipinas wag madayaan para makapasok sa millennium. Kasi kung kakampi tayo dito sa mga peke ng mga Hudyo, hindi po makakapasok ang Pilipinas sa millennium. Romans 11 verse 12. Wow, ito maganda po ito. Tingnan yung verse na ito. Ready, start. Now, if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness? Okay, para maintindihan, sino itong their na sinasabi dito? Ang mga tunay na Hebrew Israelites. Anong ibig sabihin, their fall? Yung pagbagsak nila, yung panahon na matigas ang kanilang puso, itinakwil po nila ang Panginoon. Dahil sa pagtakwil nila sa Panginoon, ang Ebanghelyo ay naipahayag po sa mga hintil. Kaya naging kayamanan po ng mga hintil. Ang pagbagsak po nila ay naging kayamanan ng mga hintil. For a while, hindi muna binigyan pansin ng Panginoon ang kanyang mga hinirang o ang kanyang hinirang na bansa, ang Hebrew Israelites. For a while, isinangtabi muna sila and He dealt with the church. Itong time natin, yung church age. Okay? He dealt with the church. Na kung ikaw ay Hudyo, kung ikaw ay hintil, pag tunay ka na nanampalataya, ang identity mo hindi na Hudyo o kaya hindi ka na hintil, kundi ikaw ay Church of God, the Church of the living God. Okay? Yan ang sabi ng Bible. For in Christ, there is no more Greek nor Jew, but all are one in Christ. Diyan kay Kristo. Ngayon, during this church age, mga kapatid, mayroon ding panahon na matatapos ito. Yun ang panahon pag-rapture. Pagdating ng muling ng biglaang pag-agaw, darating ang Panginoon, hindi pa aapak sa libutang ito, and then kukunin ang mga tunay na mananampalataya. So ang appeal ko sa inyo, siguruhin ninyo na tunay kayo. Wag mong igarantiya na baptist ka o kung nabaptizang ka,
No, hindi yung guarantee may mga Baptist na hindi tunay na naligtas. I tell you. Ang iba nga, back twist eh. Okay? Yung magnanakaw sa krus, hindi yun Baptist. Walang pinamembrohan yun na anumang organisasyon, pero tunay yun naligtas dahil tunay na nanampalataya sa tunay na Kristo. Mga kapatid, tingnan nyo ang last phrase. How much more their fullness? Kung magsibalik na ang mga tunay na mga Hudyo sa Panginoon, kung tayo nga ay pinagpala na nang sila ay itinakwil nila ang Panginoon, lalo na kung tatanggapin nila ang Panginoon, and this will be the great millennium. This will be the time na ang sanlibutan ito, matapos gibain ng Panginoon ang mga pamahalaan, ang ginawa ni Satanas na one world government, matapos gibain niya ng Panginoon, then pababalikin na ang mga Hudyo, mga tunay na mga Hudyo, at ang mga bansa na nagsikampi sa kanila ay kasama nilang maghahari sa sanlibutan ito. And that's good news for us. Okay? Then, diretso po tayo to the believing nations. This is impact sa believing nations. When I say believing nations, yun ang mga bansa na makikipaglaban kasama ng mga tunay na Hebrew Israelites. Now, bakit binanggit ko yung pakikipaglaban? Mayroong darating na Battle of Armageddon. Hindi natin alam kung kailan yun mangyari, but surely, bawat labanan po mayroong paghahanda. Hindi ito parang magic na bigla lang darating yan, no? Mayroong paghahanda. And that's why you have to watch. Sabi ng Bible, you have to watch. Magbantay ka. Okay? Pabayaan mo na muna yung mga TikTok, tok. Anong ginagawa mo ng mga bagay na wala namang hindi makapagbigay ng progress sa pag-unawa natin sa pagdating ng Panginoon. Try to watch. Okay? Gusto niyo mag-recommend ako sa inyo? Okay. Subscribe kayo doon sa Redacted. Redacted. Ang word. Basta ang channel is Redacted. Yun ang nang tawag dito, nagsasala ng mga news at tinitingnan, bine-verify kung totoo o hindi. Tingnan nyo yon at makikita nyo ang balance na reporting doon. And then pwede nyo isubscribe yung Awakening Hebrew Coalition. Okay. By Morris Joss. Then, doon, pakinggan mo yon, makita mo, dinidiscuss nila ang Old Testament. Dinidiscuss nila ang Old Testament. Malinaw ang discussion. And they are Hebrew Israelites. Itim po sila or brown po sila katulad ni Kyrie Irving. Pinag-persecute si Kyrie dahil nagsabi si Kyrie Irving na siya ay Jewish or Hudyo siya. Okay? Okay, so believing nations, those nations will fight together with the true Hebrew Israelites. Matthew 25, starting from verse 31. Okay, sige po, sabayan ninyo ako. When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him. So, all the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. Ito ang time na maghuhukom ang Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang basis ng kanilang paghukom o ang basis ng paghukom kung sila ay kumampi o kaya ay kumontra sa mga kadudugo ng Panginoong Jesucristo, meaning sa mga lahi ng mga Hudyo. Tingnan niyo ang verse. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom." What is that kingdom? That is the millennial kingdom. Yung 1,000 years reign na paghahari ng Panginoon. Prepared for you from the foundation of the world. And the king will answer and say to them, "Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me." Bali kasi, nagtanong diyan ang mga bansa. Sabi niya, ito,
Sabi ng Panginoon, kasi nagutom ako, pinakain niyo ako, nakulong ako, binisitahan ninyo ako, nagkasakit ako, tinulungan ninyo ako. Then sabi ng mga bansa, kailan niya namin ginawa? Kailan namin ginawa na binisitahan ka namin? Of course, hindi nga ito literal na pagpapaintindi. But rather, itong mga bansa na ito na kumampi sa mga lahi ng mga tunay na Hebrew Israelites, ito nga po ay papapasukin sa milenyo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ginawa ninyo sa aking mga kapatid, hindi ito kapatid na physical, kapatid sa lahi. Kapatid, kasi ang Panginoong Jesucristo baga, Hudyo. Okay? Then, ginawa ninyo yan sa akin. Kaya, yan ang basis na maipapasok po sila sa kaharian. What about those unbelieving nations? Yung mga bansa na nag-api sa mga tunay na mga Hebrew Israelites. Tingnan po ninyo. The impact of His coming to the believing nations. Those nations who oppress the true Hebrew Israelites. Ngayong panahon siguro, kailangan maghanap tayo ng yung mga historical facts. Okay? Nagsuggest niya ako sa inyo, manood kayo ng mga documentary films. Kasi yung documentary films, hindi naman yun magpapalabas ng hindi substantiated na mga facts. Okay? So, isa sa documentary film, yung Transatlantic Slave Trade. Alam ba ninyo yon? Transatlantic Slave Trade? Sino nakapanood na niyan? Wala. Sino ang gustong manood? Wala pa rin. O, Sister Banji. Transatlantic Slave Trade. Sinong ayaw manood? Wala pa rin. Ang tawag sa inyo, wala kayong conviction. Isigulakin na tao. No, you must be on the right or on the left. Right? You must be cold or hot. Sabi ng Panginoon, if you are not cold, better na you are cold if you are not hot. Because kung lukewarm lang kayo, I will spew you out of your mouth. Dito ang paghukom ng Panginoon, left and right. Oh. What I'm saying is, manood kayo niyan. Ha? Bigyan ng panahon, kahit 30 minutes a day. Ang transatlantic slave trade, matagal po na itinago yan sa history. Ngayong panahon, hindi na po may tatago nila dahil with the advent ng technology ngayon, nahahanap nila ito. Kahit na ngayong tinago-tago nila noon na sinulat ni Antonio Pigipeta, yung secretary ni Magellan, sinulat yun na history ng kanilang journey. Nakasulat sa Spain, o nakalagay sa Museum of Spain. Ang mga researchers nakita yon at nalaman nila na ang pangalan pala ng Pilipinas ay Ophir. O tinago nila yon, pinalitan ng Pilipinas eh. Pero ngayon sabi ko sa inyo, hindi na may tago. Okay, ito na. Transatlantic slave trade, yun ang dating pangalan ng human trafficking. Sa atin ngayon, human trafficking. Noon ang mga Africans, tandaan po ninyo ito, Africans po yun, pero maraming mga Africans na mula sa Israel. Sabi ng verse, sabi ng Bible, pumunta sila sa Ethiopia. Okay? South Africa yan. Kinuha sila. Mayroong 7 bansa. Hello? 7 bansa. Marahil ito rin ang 7 sungay doon. Na hinati-hati po nila ang Africa. Italy, Germany, Great Britain, wala pa noon ng Amerika. Great Britain, France, Portugal, Spain, and Germany. Itong 7 bansa, hinati-hati po nilang Africa, kinuha po nila ang mga ginto diyan. At kinuha nila ang mga Africans diyan, ibinenta nila. Mga milyonaryo na mga tao, yun ang negosyo nila. Nangunguha sila doon ng mga Africans, tapos dinadala nila.
In fact, doon sa mga documentary films, sa pag-travel nila, allowed o kaya kung may mamatay na mga 15%, hindi pa sila kukwestiyonin ng mga nagpundo ng journey nila. Okay? 15%. Meaning kung nagkarga ka ng 1,000, 150 ang namatay, okay pa yon. Maraming nangamatay. At kung gusto nyo alamin yan, type lang ninyo, i-google lang ninyo. Ha? I-google lang ninyo. Transatlantic slave trade. More than 500 years po yun na nangyari sa sanlibutan. Sino sa inyong nakarinig? O sino nakaalam ng kanta na Redemption Song? Hello. Alam niyo yon, Redemption Song? Gusto niyong malaman? Sino ang umawit niyan? Si Bob Marley. Si Bob Marley kinuntra dahil siya ang nagpasimula na maging conscious, maging aware ang mga tunay na mga Hebrew Israelites sa pamagitan ng awit. Yung awit niya doon, sabi doon sa Redemption Song, na sila ay kinuha sa bottomless pit, dinala sila sa Amerika, pinagbili sila at ginawa silang mga slaves. Pero the hand of the Almighty was with them, at then hanggang ngayon sabi na hanggang sa henerasyon na ito, nandito kami. And then he was challenging people, won't you sing? Sabi na, with me, the song of redemption. And he was talking about the book, the Bible. Hindi nila maikalat yan sa pamagitan ng preaching, naikalat nila sa pamagitan ng kanta. That's what they did. And Bob Marley, binanggit ko yan kagabi, is a member of Rastafarian. Rastafarian organization sa Jamaica. And then Rastafarian, ang organizer niyan is a Baptist pastor. Yun ang mga tao na nagkakaroon ng ang nilalagay bagang buhok nila na parang sinalapid. Yan. As an identity nila na kumakalaban sa American oppression, ang pang-aapi ng mga Americans especially. Now, what I'm trying to tell you mga kapatid, ang mga nagsipag-api sa mga Hebrew Israelites, pangako ng Panginoon yan, gagantihan niya yan. Now, simple ang illustration niyan. Nang magkasala ang bansang Israel, Jerusalem and Judah, or rather Benjamin and Judah, and of course, ang Israel, the 10 nations and the 2 nations, ng 10 tribes and the 2 tribes, nang magkasala po sila, pinapalo sila ng Panginoon. Ang Israel nahulog po sa kamay ng mga Assyrians in 722. Pero nangako ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kayong Assyria, dahil inapi ninyo ang aking bansa, buburahin ko kayo sa mapa. Tunay nga po nangyari. And that's why Nineveh, part of Assyria, ay binura sa mapa. And then of course, nangako din ng Panginoon. In 586 BC, natalo yung Jerusalem. Inapi ang mga Hudyo dyan. Dinala sila sa Babylonia, yung Iraq ngayon. Then after 70 years, nakabalik sila. Sabi ng Panginoon, ang Babylonia na nag-api sa inyo, papaluin ko rin yan. Grabe! Kasi ang Panginoon, hindi po siya magtutolerate na apihin ang kanyang mga minamahal. He is always the succorer of the oppressed. At itong mga Hudyo na inapi ng husto, na pinagtabuyan, pinagbawalan sila magrebelde sa mga bansa na kung saan sila napunta. Hindi sila, pinagbawalan sila. Natuto na sila magpakumaba and they will be coming back. Pero itong mga nag-api, papaluin ng Panginoon. Ito pang nations, those nations who oppress the true Hebrew Israelites. Sige, basahin po natin. Then he will also say to those on the left hand, depart from me, ye cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ito ang panahon na ang lahat ng mga bansa na kumampi sa peke na Hudyo kasamang Antikristo, kinig kayo ng maigi,
buburahin yan sa mapa ng Panginoon. Okay? So we must be aware of this kasi even at the door, parang nandyan na nga sa pintuan. Nobody knows kung kailan darating ang Panginoon for the rapture. No one knows. Pag may sabi sa inyo, ganitong petsa, ganitong araw, huwag kayong maniwala. Okay? Kaya sabi ng Bible, hindi natin malalaman ang araw ni ang oras, but we can know substantial knowledge kung ito'y malapit na. Okay? At sana, naging watchful nga po tayo. The Lord is coming. Ang tanong ngayon, knowing these facts, mga kapatid, ano ang feeling po natin? Ang facts ba magbago sa ating pakiramdam? Ha? Kung nandiyan sa iyo ang katakot, hey, bakit nakakatakot bang hari nito? Matakot ka kung hindi ka tunay na mananampalataya dahil isa ka dito sa parurusahan. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, then sa mapakinggan mo that the Lord is coming, the King of Kings and the Lord of Lords is coming, ano ang pakiramdam mo? Katulad kaya ni Apostol Juan, nabagamat nandoon siya sa kahirapan sa isla ng Patmos, bagamat siya ay nag-iisa doon, pero nagsasamba siya sa Panginoon. At binigyan siya ng Panginoon ng pangitain na nakita niya, the Lord is coming, the King is coming. And then he was inviting us. Sabi niya, tingnan ninyo, the King is coming. His emotion was full of excitement. Dapat po ganun tayo. Dapat po ganun tayo. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, ang hari nito, nang siya ay pumunta sa libutang ito, tinatawag din siyang hari. Tinatawag din siya nang siya ay naupo doon sa asno, sa anak ng colt o anak ng kabayo. Nang siya ay naupo doon, nagsigawan ang mga nandoon sa kapaligid niya, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Tapos tinatawag siya, the Son of David, the Son of David. Nagalit yung mga Pariseo at pinagtatabuyan niya yung mga sumasamba. There are only two groups doon. Group na ayaw nilang pumarito ang Panginoon at group na gusto nilang dumating na ang Panginoon. Saan kayo doon? Ha? Sana, wag katulad noon, that was 1993, na may sinasabayan ako dito, na sabi ko, baka dumating na ang Panginoon. Sabi niya, wag naman, pastor, pupunta pa nga ako ng Amerika. Pero nagsasabi siya, Christian siya, mas mahalaga pang Amerika sa kanya kaysa pagdating ng Panginoon. Now, I tell you, kung ano man ang kinagigiliwan mo na sa sanlibutan ito ngayon, talikdan mo yan. Isa lang ang dapat kagiliwan po ng ating puso. Ang Alpha and Omega, the one who owns everything, who created everything for Him. Kung ngayon, parang hindi pa nagpapasakop ang puso natin, remember, the King is coming, dapat subject ka na nagpapasakop. He will not be found a rebel. Hindi ka matagpuan ng Panginoon na rebelde. Because when the King comes, He will not allow any rebel. Talagang itatapon na yan sa dagat-dagat ng apoy. So sana po, makatulong po sa atin ito.